Barangay Love Stories. Love Stories. Tiwala at respeto ang madalas na pundasyon para tumibay ang isang relasyon. Hindi ito pwedeng mawala sa dalawang tao na magkarelasyon. Ikaw, kapuso, ano ang gagawin mo para maiwasan ang tuksong paulit-ulit na lumalapit sa iyo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang David. Hindi ko tunay na pangalan dahil avid listener ng inyong programang Barangay Love Stories ang misis ko. Hindi niya alam na sumulat ako sa inyo at wala rin siyang ideya tungkol sa kwento na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Mas lalong hindi niya pwedeng malaman to kasi basta malalaman niyo po mamaya. 34 years old na ako sa ngayon at nagtatrabaho bilang loan processor sa isang kumpanya dito sa Marikina. Papa Dudut, teenager pa lamang ako ay may pagka-chick boy na talaga ako. Pero hindi ko kasalanan yon kasi silang humahabol sa akin at hindi ako. Ang ibig kong sabihin ay madalas na mga babae ang lumalapit, humahabol o gumagawa ng paraan para mapansin ko sila kahit pa may karelasyon na akong iba. At bilang mabait naman ako ay may mga oras na binibigyan ko sila ng pansin kahit pa may girlfriend ako. Mula high school hanggang college, ilang beses lang talaga ako naging seryoso sa pakikipagrelasyon. Not until nakilala at naging girlfriend ko si Pia, Papa Dudut. Pare, tara na! Saan? Dun sa resto bar na malapit dito. Kasi andun na yung ibang kaopisina natin, di ba? Ngayon yung padispedida party ni boss. Ay, oo nga. Jojo, sakto pala yun sa lakad ko ngayon. May ibang lakad ka? Oo. Tumatawag si Pia. Sagutin ko lang. Hello, sweetie. Hello, sweetie. Tapos na yung shift mo? Oo, katatapos lang. Medyo napa-extend lang ng konti pero palabas na rin ako ng opisina namin. Ayan, sakto. Dinner tayo dito sa bahay namin kasi namimiss ka na raw ni na mommy. Naku, sweetie. Sorry pero may lakad ako ngayon eh. Ganon? Saan naman ang lakad mo? May padespedida party yung boss namin pero dito lang naman sa malapit na resto bar. Nandun na nga yung ibang office mate namin eh. Bale, pasunod na kami ni Jojo dun ngayon. Ah, okay. Sayang naman kasi magluluto daw ng masarap at favorite mo na Bicol Express si mommy eh. Bawi na lang ako next time, sweetie. Promise. Sige, next time na lang. Mag-iingat ka sa lakad yung mamaya ha. Bye! I love you! I love you too. Bye. Oh, akala ko ba hindi ka sasama sa despedida party ni boss? Oo nga. Dahilan ko lang yun kasi may ibang lakad talaga ako mamaya. Saan ba talaga yung lakad mo? Wait lang, may tumatawag ulit. Si Winona. Winona? Sinong Winona? Shh! Tahimik ka lang muna, Jojo. Saglit lang, sagutin ko lang to. Hi, sweetie. Oh, sweetie. Saan ka na? Paalis na ako dito sa opisina. Wala naman akong ibang dadaanan, kaya dyan na ako sa place mo dediretso. Okay, good. Patapos na rin ako dito sa niluluto ko na seafood creamy pasta. Creamy ba talaga yan? Creamy! Kasi alam ko na mahilig ka sa creamy pasta. Sinadya ko rin damihan ng sauce para mas malasahan mo ang sarap. Ayos! Sakto kasi nagugutom na rin ako. Gusto ko nang makain yung mas sauce na pasta mo, sweetie. Kaya nga bilisan mo na ang punta dito. Kailangan kumain ka muna ng marami para may energy ka sa... Alam mo na. Nanggigigil na naman kaagad ako sa'yo.
O sige na, baba ko na rin tong tawag para makalis na ako dito. See you mamaya. Bye! Dalawang sweetie pero magkaiba ng real name. Ayos ka, David ah. Ganun talaga, para hindi ka agad ako mahuli ni Pia. Minsan kasi narorong send ako sa kanya eh. Mabuti na lang, sweetie rin na nakasulat sa chat ko. Kaya nakakapagpalusot ka agad ako. Akala ko ba nagbago ka na? Akala ko rin eh. Kaya lang makulit kasi tong si Winona. Ayaw akong tigilan kahit alam niya na may girlfriend na ako. Kaya ayun, pinagbigyan ko na lang. Okay lang naman daw sa kanya na pangalawa lang siya sa buhay ko. Kay Pia, okay ba yan kapag nalaman niyang may pangalawa ka? Siyempre hindi. Kaya hindi niya to pwedeng malaman. Uy, Jojo, kapag nag-chat si Pia sa'yo, sabihin mo lasing na ako. Kaya hindi na ako makareply sa kanya. Paano kapag bigla naman siyang tumawag tapos hinanap ka kasi gusto ka niyang makausap? Huwag mong sasagutin siyempre. Replyan mo lang sa chat na mahinang signal sa resto bar kaya hindi masagot ang tawag. Tapos timbrehan mo na lang din ako kapag nag-chat o tumawag siya para alam ko kung paano ko lulusutan. Sige na Jojo, aalis na rin ako. Naghihintay na rin kasi sa akin yung mas sauce at masarap na seafood creamy pasta ni Winona. Papadudot naging girlfriend ko si Pia 2 buwan bago ang college graduation. Nang sagutin niya ang panliligaw ko ay sobrang saya ko talaga noon. Iba yung naramdaman ko kumpara sa mga pagsagot na ginawa sa akin ng mga naging ex-girlfriend ko. Nakakahiya mang aminin pero medyo naluha pa ako noon. 4 na buwan ko rin kasing niligawan si Pia at akala ko ay mababasted niya ako. Kasi talaga namang nahirapan ako sa panliligaw sa kanya. Ramdam ko na gusto niya ako kaya lang ay priority niya ang pag-aaral. Academic scholar kasi siya at running for cum laude kaya sobrang bihira ko siyang makasama sa isang date. Pero pinakita ko pa rin sa kanya na willing akong maghintay papadudot. Kahit kabado na ako noon kasi may iba pang nanliligaw sa kanya na may itsura din tapos ay matalino pa kagaya niya. Sinabi ko sa sarili ko na bahala na basta ang mahalaga ay maipakita ko kay Pia na seryoso ako sa kanya. At nang maging girlfriend ko siya ay nangako pa ako sa sarili ko na titigilan ko na ang pagiging chick boy ko. Pero hindi pala yon ganong kadaling gawin lalo na nga kung yung mga babae na ang lumalapit sa akin. Papadudot nakilala ko si Winona sa isang resto bar kung saan kami dating gumigimik ng pinsan ko. Naramdaman ko kaagad na type niya ako dahil iba na ang mga tingin niya sa akin mula sa table nila na mga kasama niya. Hanggang sa ayun na nga. Nagkaroon ng tuksuhan yung mga kasama namin hanggang sa magkapalitan na kami ng pangalan at number ni Winona. Nung una pa lang ay sinabi ko na sa kanya na may girlfriend ako at ayos lang daw yon sa kanya. Kasi sobrang type niya ako. At nagtuloy-tuloy na ang bawal naming relasyon. Ang relasyon na hindi ko inaasahang mapuputol ng dahil sa isang aksidente, papadudot. Pia? David? Sweetie? Sa wakas, gising ka na. Ano nangyari? Nasaan tayo? Nasa ospital tayo ngayon kasi naka-confine ka dito. Ha? Bakit? Aray! Ang sakit ng binti sa kabalakang ko. Huwag ka munang masyadong kumilos, sweetie. Baka makasama pa sa'yo. Ano bang nangyari? Paano ko napunta dito? Hindi mo ba natatandaan kung anong nangyari sa'yo? Sweetie, hindi ako magtatanong sa'yo kung alam ko o natatandaan ko yung nangyari. Saka sumasakit ang ulo ko kapag sinusubukan kong alalahanin. Naaksidente ka, sweetie. May bumanggang van sa kotse na dinadrive mo. Malaki ang naging damage sa kotse mo, pero stable na raw ang lagay mo, sabi ng doktor. Kaya lang, halos 2 araw ka nang walang malay. Akala ko nga hindi ka na maghigising eh. Kaya palang sakit ng buong katawan ko at may mga sugat ako dito sa braso ko.
Hindi mo rin ba natatandaan kung saan ka pupunta dapat ng gabi na yon? Hindi eh. Huling chat mo kasi sa akin, pupunta ka sa bahay ng pinsan mo. Pero nang dumalaw siya dito, ang sabi niya hindi naman daw kayo magkikita. Saka parang papunta ka ng Makati sa oras na yon. Makati? Oo, dun ka kasi banda na aksidente. Pero hindi ko alam kung anong ginagawa mo dun o kung bakit ka nandun. Baka kasi na-cancel yung lakad namin ng pinsan ko. Kaya iba na lang pinuntahan ko. Hindi ko rin talaga matandaan, sweetie. Sumasakit lang ang ulo ko kapag inaalala ko. Huwag mo na lang isipin, sweetie. Ang mahalaga naman ngayon, okay ka na talaga. Gising ka na at saka sigurado kung magiging maayos na ang lagay mo. Alam mo, sa totoo lang, hanggang ngayon natatakot pa rin ako. Kahit sinabi ng doktor na maayos na ang lagay mo at hintayin ka na lang namin na magising, hindi pa rin ako mapakali. Palagi pa rin akong naiiyak kasi pakiramdam ko, anytime pwede kang mawala sa akin. Kaya ba namumugto yung mga mata mo? Oo. Pinipigilan ko namang umiyak. Kaya lang ang hirap eh. Kasi takot na takot talaga ako, David. Sobrang natakot ako na mawala ka sa akin. Sweetie, huwag ka nang umiyak. Akin na yung mga kamay mo. Oh, nahahawakan mo ang kamay ko, di ba? Hindi malamig at sakto lang ang init. Ibig sabihin, buhay na buhay pa ako at matagal pa akong mamamatay. Sweetie naman, huwag ka nga magsalita ng tungkol dyan. Pinapangiti lang kita. Alam mo naman na ayokong umiiyak ka ng dahil sa akin. Kitang-kita kasi yung pamumugto ng mga mata mo. Tsaka ang lalim din ng eye bags mo. Mula yata na maaksidente ako, hindi ka pa natutulog. Gusto ko kasi na ako yung kauna-unahang makikita mo kapag nagising ka na, sweetie. Kaya hindi talaga ako umuwi ng bahay namin. Nagpadala lang ako ng damit na pamalit kay mommy. Sweetie, sorry ah. Bakit ka naman nagsusorry? Wala lang. Pakiramdam ko kasi ang laki ng kasalanan ko. Napagod at napuyat ka dahil sa nangyari sa akin. Wala kang kasalanan. Hindi mo naman ginustong maaksidente ka. Kaya huwag kang mag-sorry. Basta magpalakas ka para makapag-date na tayo ulit, sweetie. Papadudot nung una ay wala talaga akong matandaan kung saan ba ako pupunta ng gabing maaksidente ako. Masakit ang buong katawan ko lalo na ang ulo ko. Pero nang sabihin ni Pia na nasa Makati ako noon, alam ko na kaagad na si Winona ang dapat kong pupuntahan kasi taga doon siya. At nang dalawin ako ni Jojo ay sinabi niya sa akin na nag-text daw ako sa kanya na papunta nga ako noon sa place ni Winona. Mabuti na lang daw at nasira din ang cellphone ko noong maaksidente ako, kung hindi baka nabasa raw ni Pia ang mga chat o text message namin ni Winona. Nalaman na raw sana ni Pia ang tungkol sa ibang babae ko. Nalaman ko rin, papadudot, na grabe pala ang pag-worry at pag-aalaga na ginawa sa akin ni Pia. Halos hindi na raw siya kumakain o natutulog para lamang mabantayan ako. Iyak daw ng iyak si Pia kasi akala niya ay hindi na ako magigising pa. Akala din daw ng parents ko ay hindi na ako makakaligtas sa aksidenteng yon kasi grabe raw ang pagkakabangga ng malaking van sa kotse ko. Yuping-yupi daw yon at himala na raw talaga na nakaligtas pa ako. Nang dahil doon, isang desisyon ang ginawa ko para sa sarili ko ng panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng ma-discharge ako sa ospital ay sinabi ko sa sarili ko na itatama ko na ang lahat ng maling ginagawa ko. Kasama na nga doon yung maling relasyon namin ni Winona. Pinuntahan ko siya sa place niya at nag-aalala niya akong niyakap. Nabalitaan daw niya sa pinsan ko ang nangyari sa akin.
Hindi naman daw niya ako madalaw kasi alam niya na nandun si Pia at ayaw niya ng gulo. Sinabi ko na okay na rin na hindi niya ako pinuntahan kasi ayaw ko talagang malaman ni Pia ang tungkol sa kanya. Doon ko na rin sinabi sa kanya na kailangan na naming tapusin lahat ng namamagitan sa aming dalawa, Papa Dudut. Ayaw niyang pumayag pagkatapos kong sabihin yon sa kanya. Hindi naman daw siya nanggugulo sa relasyon namin. Okay nga lang daw sa kanya na tinatago ko siya. Kaya hindi ko raw kailangang tapusin ang lahat sa amin. Kontento na raw siya sa pagiging pangalawang babae sa buhay ko. Pero sobrang nakokonsensya na kasi ako doon, Papa Dudut, at pakiramdam ko ay karma yung nangyaring aksidente sa akin. Karma sa panluloko na ginawa ko sa girlfriend ko na si Pia. Kaya kahit na ayaw niya ay wala siyang nagawa ng tuluyan na akong makipaghiwalay, Papa Dudut. David, na-email ko na sa'yo kanina yung report na pinapaulit sa akin ng supervisor natin. Na-receive mo na ba? Oo, na-receive ko na. Tama na ba yung template na ginamit ko para sa report? Tama na. Kaya wala na rin akong additional note dun sa reply ko sa email. Mabuti naman kung ganon kasi ayoko na uli masermonan. Ang sungit pa naman ng supervisor natin. Ganon talaga ugali nun. Mabait naman pero may pagka-istrikto lang talaga pagdating sa trabaho. Kaya nga sensitive pa naman ang feelings ko. Halos maiyak na nga ako habang sinasermon na niya ako kahapon. Pero thank you kasi tinulungan mo ako kagabi. Maliit na bagay. Wala yon, Gail. Pero nang dahil sa akin na late ka nang alis dito sa opisina kagabi. Ayos lang naman sa akin yon. Kasi at least natulungan kita. Nahihiya pa rin ako kasi alam ko na hindi mo pwedeng i-file yun as overtime mo. Kasi nga, tinulungan mo lang naman ako sa report na kailangan kong tapusin. Pero 1 oras ka ring nag-extend. Thank you talaga, David, ha. Sa susunod na sweldo, ililibre kita ng masarap na kape. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan gawin yon. Ang mahalaga, nagawa mo ng tama yung trabaho mo. Basta. Makakabawi rin ako sa'yo. Sige, labas muna ako ha. Coffee break ko na rin kasi. Salamat ulit, David. Grabe! Ang lagkit ng tinginan sa'yo, pare Ha? Sinong tinutukoy mo? Kunwari pa to. Alam mo naman kung sinong tinutukoy ko Sino ba talaga? Wala naman akong idea sa sinasabi mo, Jojo. Sino pa ba? Di yung bagong office mate nating si Gail. Obvious naman na nagpapakit siya sa'yo. Ayan ka na naman, Jojo. Lahat na lang ng kaopisina nating babae dito. Binibigyan mo ng mali siya kapag lumalapit sa akin. Uy, hindi naman masyado. Yung iba lang na alam kong type ka kasi panay ang lapit at kausap sa'yo. Pero iba yung si Gail Nakita ko na may paghaplos pa siya sa braso at balikat mo habang kausap ka niya kanina. Nagpapasalamat lang siya kasi tinulungan ko siya sa report na kailangan niyang tapusin kagabi. Parang hindi naman yun ang nakita ko habang kausap ka niya. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan, Jojo? Pare, lalaki ako at alam ko kapag may gusto sa akin ng isang babae. Ramdam ko rin kapag may gusto sila sa kaibigan ko. Kaya sigurado ako, David, type ka ni Gail. Kahit tama o mali man yung sinasabi mo, wala rin naman akong pakialam, Jojo. Hindi nga. Hindi mo type si Gail? Maganda siya, sexy, pero hindi ko papatulan yun. At hindi ko papatulan kahit na sino pang babae ang magpapansin sa akin. Loyal na ako sa girlfriend ko, kaya huwag mo na akong pag-isipan ng mga ganyan. Wow! Nagbago na talaga ang kaibigan ko. Sana lang talaga hindi ka na bumalik sa dati. Hindi na. Kasi marami ako na-realize mula nung maaksidente ako. Kasama na dun yung dapat hindi ko sinasaktan si Pia. Kasi wala siyang ibang ginawa kundi ang mahalin ako.
Papa Dudut, pagkatapos kong hiwalayan si Winona ay nag-focus ako sa relasyon namin ni Pia. Bumawi talaga ako sa kanya. Madalas ko siyang niyayayang mag-date kami sa amusement park, sa restaurant, movie house at kung saan-saan pa. Pumupunta din ako sa bahay nila para mag-dinner kasama ang family niya. Noong kami pa kasi ni Winona ay madalas ako niyayaya ni Pia na mag-dinner sa kanila kasi nami-miss na raw akong kakwentuhan ng parents niya, pero palagi lamang ako nagdadahilan. Kaya naman bumawi rin talaga ako ng pakikipag-bonding sa family niya. Minsan nga ay nagtataka na si Pia kasi bakit daw parang ang sweet ko masyado sa kanya. Sinabi ko naman na gusto ko lang bumawi kasi naging busy ako noong mga nakaraang buwan sa trabaho, kahit ang totoo ay sa ibang babae ako naging busy kaya napabayaan ko na ang relasyon namin noon. Papa Dudut, bago pa lang si Gail sa opisina namin pero ramdam ko na kaagad ng malagkit na mga tingin niya sa akin. Kapag kinakausap niya ako ay may paghaplos pa nga siya madalas sa braso ko. Pero sa ibang kaopisina namin ay hindi niya naman yon ginagawa. Pero hindi ko rin yon pinansin at pinilit ko rin na hindi bigyan ng mali siya yon. Lalo na noong malaman ko na may asawa at 2 anak na pala siya. Isa pa ay wala na sa isip ko noon ang lokohin pa ang girlfriend kong si Pia. Gusto ko nang tanggalin sa sarili ko ang pagiging chick boy ko. Pero minsan talaga nasusubok ng panahon ang katatagan ng loyalty naming mga lalaki. Papa Dudut. Malakas pa ba ang ulan dyan, sweetie? Oo, kita ko mula dito sa loob ng building yung lakas ng ulan sa labas. Nag-send nga ng picture sa akin kanina sa chat si Jojo. Mataas na raw yung baha sa mga dinaanan niya paglabas niya ng opisina namin. Hala, paano ka uuwi niyan? Hindi ko nga alam, sweetie. Buti na lang Friday ngayon at wala na akong pasok sa trabaho bukas kaya ayos lang na mapuyat ako. Dapat kasi hindi ka na lang nag-overtime kanina. Yun nga rin ang naisip ko. Dapat umuwi na lang din ako ng maaga. Pero ang dami ko rin kasi kailangan na tapusing financial report eh. Ayoko naman mag-rest day overtime kaya pinilit kong tapusin kanina. Pero kumain ka na ba? Hindi ka pa yata nagdi-dinner eh. Hindi pa rin naman ako nagugutom, sweetie. If ever man na magutom ako, may cup noodles at biskwit naman sa vendo machine sa pantry. Ay, kailangan ko na rin palang ibaba tong tawag kasi malapit na ma-empty bat ang cellphone ko. Wala pa naman akong dalang charger. Ay, okay, sige. Mag-iingat ka dyan ha. Update mo lang ako mamaya. I love you, sweetie. I love you too. Bye. David, coffee Uy, Gail. Kinuha kita sa vendo machine sa pantry. Thank you. You're welcome. Nag-overtime ka rin pala kanina? Oo, ayoko kasi masabon ng sermon ng mga boss natin sa Monday kapag nag-iwan ako ng trabaho ngayon. At ayoko rin na mag-rest day overtime kaya tinapos ko na lahat kanina. Daming kailangan tapusin, no? Ganito talaga dito sa opisina kapag last week ng buwan. Medyo sumakit nga ang ulo ko dahil sa mga trinabaho eh. Talaga? May gamot ako dyan, gusto mo? Hindi, okay lang kasi hindi naman na masakit ngayon. Grabe! Ang lakas ng ulan sa labas. Kaya nga eh. Stranded tuloy tayo dito sa opisina. Napansin mo ba na ilang beses nagpatay bukas ang ilaw kanina? Oo. Medyo humihina na yata ang generator dito. Luma na rin kasi tong building. Kita mo nga, walang CCTV camera dito sa loob ng opisina. Alam mo, sa totoo lang, nagulat nga ako sa itsura nitong building sa loob. Kasi ang ganda ng itsura sa labas, tapos pagdating dito sa loob parang pwedeng gamiting location sa horror movie. Sinabi mo pa. Ewan ko ba naman sa management nitong building, napakakuripot. Mabuti na lang malakas ang aircon, kaya okay pa rin magtrabaho. Tapos ang lakas pa ng ulan sa labas, kaya iba rin talaga ang lamig ngayon. Kapag ganito kalamig ang paligid, ibang trabaho yung pumapasok sa isip ko. Anong ibig mong sabihin? Ano pa ba? E di, trabaho sa kama. Kung kasama ko lang ang asawa ko ngayon, sigurado na buong magdamag kami nakakulong sa kwarto.
Ay, nakakamiss tuloy siya kasi ilang taon na rin siyang nagtatrabaho sa abroad. Kayo ba ng girlfriend mo, mahilig din kayong magkulong sa kwarto? Sakto lang. Kasama niya kasi yung parents at mga kapatid niya sa bahay nila. Kaya bihira ko lang siyang masolo. Ang lungkot naman nun. Sa gwapo na mukha at ganda ng katawan mo, parang ang sarap mong paungulin sa kama. Actually, yan nga rin ang sabi ng mga ex-girlfriend ko. Kaya gustong-gusto nila kapag magkasama kami. Sila talaga ng katrabaho sa kama. Sakto pala kasi yan din ang gusto kong gawin ngayon sa'yo, David. Papadudot, nung unang malaman ko kay Jojo na may asawa at anak na pala si Gail ay nagulat talaga ako kasi hindi yon halata sa kanya. Ang sexy kasi ng pangangatawan niya na hindi kababakasan na may 2 na siyang anak. Maputi rin siya tapos ay matangkad pa. Hindi siya makapal maglagay ng makeup sa mukha pero ayos lang kasi natural na maganda ang makinis niyang mukha. Na may singkiting mga mata, matangos na ilong at manipis na mga labi. Oo, aaminin kong na-attract talaga ako kay Gail noong una pa lang. Lalo na noong naramdaman ko ngang nagpapakyut siya sa akin. Sadyang pinigilan ko lamang ang sarili ko kasi gusto ko talagang lumayo sa tukso. Gusto ko nang maging loyal na boyfriend kay Pia. Pero sa pag-init ng usapan naming dalawa, nang may stranded kami sa opisina, Papadudot, ay tuluyan din akong bumigay at nagpatalo sa init ng katawan na nararamdaman ko hanggang sa hindi ko na nga natanggihan pa ang mga halik na yon. At Papadudot, mga kabarangay, tuluyan nang may nangyari sa aming dalawa ng gabing yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, medyo luma na ang building kung nasaan ang opisina namin. Kaya may ibang opisina na wala talagang CCTV camera. Kasama na doon yung opisina kung saan unang beses na may nangyari sa amin ni Gail. Actually, mabilis nga lang yon. As in sobrang bilis, pero masasabi ko na na-enjoy ko ang pangyayaring yon. Nandun ang excitement na kailangan naming bilisan bago may sumilip na guard sa opisina. Yun din ang unang pagkakataon na may babae akong nakasiping na may asawa at anak na. At masasabi ko na totoo nga ang naririnig ko. Na may special talent sila pagdating doon. Kaya naman nasundan ang pangyayaring yon sa amin ni Gail, Papadudot. Wala po kaming relasyon pero palaging may nangyayari sa aming dalawa. Doon nagsimula na nagsisinungaling na naman ako kay Pia para lamang makasama ko si Gail. Kung ano-anong dinadahilan ko sa kanya sa tuwing hindi ako nakakasipot sa date namin. Siyempre naniniwala naman siya kasi malaki ang tiwala niya sa akin. Pero dumating ulit ang oras na nagpa-realize sa akin na mali talaga ang saktan ko. Ang babaeng sobra akong minamahal, Papadudot. Hello, David? Nakauwi ka na? Malapit na ako sa may gate ng apartment ko. Buti hindi ka masyadong na-traffic. Oo nga eh. Gusto ko na rin kasi magpahinga. Masyado ba kitang pinagod? Medyo, pero kaya ko pa naman makaisang round. Kung hindi nga lang tumawag yung anak mo at hinahanap ka na sa inyo, mag-i-extend pa tayo sa motel kung saan tayo naka-check-in. Istorbo nga yung anak ko kanina eh. Ako tuloy yung nabitin sa ginagawa natin. Huwag ka mag-alala. Next time mas mahabang oras na tayong magkakasama. Yan naman ang gusto ko sa'yo, Gail. Kapag nabibitin ka, sobrang solve naman kapag bumabawi ka sa akin. Aba, dapat lang. Para hindi ka kaagad magsawa sa performance ko. Hindi talaga ako magsasawa sa'yo kasi sobrang galing mo sa kama. At mas gagalingan ko pa sa mga susunod na lakad natin.
Yun oh. Excited na kagad ako kahit pagod ako ngayon. Ay teka, nandito ako sa tapat ng gate ng apartment ko. Baba ko muna tong tawag. Sige, mamaya na lang ulit. Bye! Surprise! Sweetie? Happy anniversary, sweetie! Teka, ngayon na bang anniversary natin? Di ba bukas pa? Ngayon na, sweetie. Sabi na nga ba nakalimutan mo na naman eh. Pero okay lang, kasi mula nang maaksidente ka, naging forgetful ka na rin talaga. Tara, dun tayo sa komedor. Pinagluto kita ng paborito mong pasta. Halika! Ang dami namang pagkain dito sa lamesa. Lahat yan paborito mo. Roasted chicken, buko salad, meatball pasta. Saka bumili na rin ako ng chocolate cake para makumpleto yung celebration natin ngayon. Ikaw ba nagluto ng lahat ng yan? Yung meatball pasta lang, sweetie. Yung iba pinadeliver ko lang din kanina kasi naglinis din ako dito sa apartment mo. Ang alikabok na rin kasi saka medyo makalat na. Ibig sabihin hindi ka talaga umuwi dun sa bahay ng lola mo? Oo, sinabi ko lang yun kanina. Para malaman ko kung natatandaan mo ba kung anong meron sa araw na to. Pero nung naramdaman ko na nakalimutan mong anniversary natin ngayon, kasi nga may rest day, overtime kayo sa opisina, dumiretso na ako dito para i-prepare tong surprise ko sa'yo. Nagustuhan mo ba? Sobra. Thank you, sweetie ah. Ay teka, may regalo pa pala ako sa'yo. Eto oh, buksan mo na tong maliit na kahon. Sige. Uy, ito yung relo na matagal ko nang gustong bilhin. At ako ang bumili para sa'yo kasi ang kuripot mo para sa sarili mo. Happy anniversary, sweetie! Happy anniversary din, sweetie. Sorry talaga, nakalimutan ko. Wala yon kasi ang mahalaga, magkasama pa rin tayong nagse-celebrate ngayon. At alam ko na marami pa tayong anniversary na isi-celebrate. I love you, sweetie. I love you too. Papadudot ako ang first boyfriend ni Pia kaya ako rin ang first niya sa lahat-lahat pagdating sa pakikipagrelasyon. Hindi ko nga akalain na papayag siya na may mangyari sa amin noong first anniversary namin. Sobrang hinhin niya, tapos galing pa sa conservative na pamilya. Pagkatapos noon ay sobrang bihira na may mangyari sa aming dalawa. Ayos lang naman sa akin kasi nga mahal ko siya pero lalaki lang din ako na mabilis matukso lalo na kung pakikipagsiping ang pag-uusapan. Ibang klase naman kasi talaga si Gail pagdating doon, papadudot. Marami ako na-experience sa kanya na hindi ko pa naranasan sa ibang babae. Kaya nga kahit na alam kong mali at nakokonsensya ako ay binabalik-balikan ko pa rin siya. Hinayaan ko na maging palipas oras at sarap namin ang isa't isa. Saka andun yung thrill na pamilyadong tao yung babae na nakakasama ko. Na may asawa siya pero ako yung mas nakakapagpaligaya sa kanya. Pero nang dahil sa surprise dinner na ginawa ni Pia para sa akin ay muli akong inatake ng konsensya ko. At nag-decide na baliin na ang maling ginagawa ko. Papadudot. David, kanina ka pa rito sa coffee shop? Hindi naman, medyo kadarating ko lang din. Sorry, medyo na-late ako. Ang traffic kasi. Tsaka nahihirapan akong umalis ng bahay kanina kasi nandun yung asawa ko. Nakauwi na palang asawa mo? Oo, kahapon lang. Kaya hindi rin ako masyadong makareply sa chat mo kagabi. Parang ang aga ng uwi niya dito sa Pilipinas. Dapat talaga sa susunod na buwan pa siya uuwi. Pero birthday kasi ng mommy niya next week. Gusto niya makasama sa celebration kaya nagpabook na siya pauwi ng maaga. Okay. Kaya naman pala. Paano ka nga pala nakaalis sa inyo? Linggo ngayon at wala tayong pasok sa opisina. Sinabi ko sa kanya na may rest day overtime tayo.
Ginaya ko yung mga palusot na binibigay mo sa girlfriend mo. Mukhang effective din sa'yo ah. Oo, naniwala rin naman kagad siya. Saan pala tayo mag-check-in ngayon? Yung malapit lang din dito para hindi ako mahirapan pa uwi. Tsaka mas marami tayong oras. 1 linggo rin tayong hindi nakapag-date kasi ang daming kailangan tapusin sa opisina. Tapos kagabi, wala rin naman nangyari sa amin ng asawa ko. Pagod daw kasi siya sa biyahe kaya natulog lang talaga siya buong gabi. Pero ayos lang naman sa akin kasi mas masarap ka pa rin kesa sa kanya. So saang motel nga tayo pupunta? Hindi tayo magmo-motel, Gail. Ha? Bakit ka nakipagkita sa akin ngayon? Nahirapan pa naman akong umalis ng bahay kasi akala ko gusto mo na may mangyari sa ating dalawa at namimiss mo na rin ako. Kaya ako nakipagkita sa'yo kasi may gusto sana akong sabihin. Ano yun? Parang bigla ka namang sumeryoso dyan. Gail, gusto ko sanang tapusin na natin tong ginagawa natin. Teka, ano ulit yung sinabi mo, David? Gusto ko nang itigil na natin yung panloloko natin sa asawa mo at sa girlfriend ko. Bakit? Ano nangyari at bigla yung pumasok sa isip mo? May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Nagsawa ka na ba kaagad sa akin? Palagi ko namang ginagalingan ng mga pagtatrabaho sa kama kaya saan ba ako nagkulang? Ano, David? Wala kang kasalanan, Gail. Mas lalong walang kulang sa'yo. Ang totoo, nagigilty na kasi ako sa ginagawa natin. Naisip ko na sobrang bait ni Pia para patuloy ko pa siyang lokohin. Tsaka ayoko ring mawala siya sa akin. Kapag nalaman niyang tungkol sa ginagawa natin, sigurado ako na hindi niya ako mapapatawad. Gail, sorry. Alam ko naman na mali talaga to sa umpisa pa lang. Kaya sorry talaga. Sorry kung kailangan ko ng… Buntis ako. Ha? Ang sabi ko buntis ako at syempre ikaw ang ama. Teka, paano nangyari yun? Palagi naman tayong… Palagi may nangyayari sa ating dalawa at ni minsan hindi tayo gumamit ng proteksyon. Alam mo yan, David. Pero huwag ka magalala. Kasi hindi ko ipapaako sa iyong responsibilidad nitong magiging anak natin. Anong ibig mong sabihin, Gail? Ayaw mong masirang relasyon niyo ni Pia, di ba? Ganon din ako. Ayokong masira ang pamilya ko. Kaya sige, pumapayag na ako sa gusto mo mangyari na tapusin ang lahat sa ating dalawa. Kalimutan na natin kung ano man ang namagitan sa atin. At kalimutan mo na rin ang tungkol sa sinabi ko sa magiging anak natin. Kasi lalaki siya na ang asawa ko ang kikilalanin niyang totoong tatay niya. Papadudot mula nang maramdaman kong si Pia ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay at maging nanay ng mga anak ko. Kahit kailan ay hindi na yon nagbago. Oo, nagkakaroon ako ng ibang babae noon pero si Pia pa rin ang nag-iisang tao na gusto kong pakasalan. Hindi pumasok sa isipan ko na ipagpapalit ko siya sa iba. Maraming kulang sa kanya at marami ring babae ang mas lamang sa kanya. Pero hindi yon dahilan para hindi ko na siya mahalin. Ganon pala talaga ang puso. Kapag tumibok at nagmahal ay walang pinipili na kahit na sino. Mabuti na lang nang sabihin ko kay Gail na gusto ko nang tapusin ang kung anuman ang namamagitan sa amin ay kaagad siyang pumayag. Sakto kasi, umuwi na rin pala ang asawa niya kaya hindi na siya mangungulila pa o magiging mapaghanap. Pero ang hindi ko inaasahan noon ay yung ipaalam niya sa akin na nagdadalang tao siya at ako ang ama. Saglit talaga akong natulala at naguluhan noon sa kung ano ang dapat kong isagot sa kanya. Kung hindi niya pa sasabihin na hindi na ako dapat mamroblema pa ay hindi yon maaalis sa isipan ko. 1 buwan nang lumipas ay nag-resign na sa trabaho si Gail, Papadudot. Hindi na kami nakapag-usap pero ang narinig ko sa ibang kaopisina namin ay magtatayo na lang daw sila ng business ng asawa niya. Ako naman ay pinilit kong hindi magpa-apekto sa sinabi niya tungkol sa pagbubuntis niya. Inisip ko na okay na rin ang desisyon niya para tuluyang kunang maayos ang lahat sa relasyon namin ni Pia. Para tuluyan na akong makabawi sa kanya. Kasi alam ko na kapag nalaman niya ang tungkol sa pagbubuntis noon ni Gail ay sigurado ako na hindi niya ako mapapatawad. Kaya tinago ko talaga sa kanya ang bagay na yon.
at wala akong balak na sabihin kahit ano pa ang mangyari. Sa ngayon, Papa Dudut, 7 taon na po kaming kasal ni Pia pero wala pa rin kaming anak. Ang sabi naman ng doktor ay pareho kaming walang diferensya ni Pia at perfect timing lang daw ang kailangan naming hintayin. Solong anak pa naman ako kaya gusto ko talaga noon na magkaroon kami ng maraming anak. Pero ang dinadasal ko kahit isang anak lang ay okay na sa akin. Basta yung galing sa dugo at laman naming mag-asawa. May mga oras tuloy na hindi ko mapigilan na mag-stalk sa Facebook profile ni Gail kung saan ay karamihan ay nakapublic ang mga post niya. Papa Dudut, nakikita ko sa mga post ni Gail ang litrato ng bunso niyang anak. Ang anak niya na alam kong anak ko rin. May mga oras tuloy na sobra akong nagigilty at para bang gusto kong puntahan si Gail para yakapin ang anak namin. Gusto kong maramdaman ang yakap ng anak ko. Pero pinipigilan ko lamang ang sarili ko dahil sa usapan namin dalawa noon, Papa Dudut. Naguguluhan tuloy ako ngayon kung dapat ko bang itago ang lahat kay Pia o oras na para malaman niya ang katotohanan. Papa Dudut, eto po talaga ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo. Gusto ko pong humingi ng payo sa inyo at sa ating mga kabarangay tungkol sa kung ano ang dapat kong gawin. At ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na po ako sa payo na inyong maibibigay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, David. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1